Hello Caruelas, mabuhay! This is Geisal Ortega and welcome back to my YouTube channel. Hatat ako, ito na nga ang aking review and analysis sa naganap na Miss Grand International 2025. Grabe, hindi ko ma-explain yung sobrang saya ko. Kakaloka! Ayan na nga, grabe. Syempre, review and analysis tayo sa mga nakaganapan, sa mga eksena sa Miss Grand International ha. Grabe, this is the best stage ever na nakita ko sa Miss Grand. Grabe, ang ganda, ang bongga, ang fabulous, ang perfect, ang ganda-ganda. Parang ang sarap-sarap maging contestant sa Miss Grand kasi lahat ng contestant ay binibigyan ng importansya. Hindi lang yung ilang segundo ka lang doon sa stage, ang bonggang-bongga. Sa Miss Grand talagang makikita mo talaga yung production value. At saka ang galing-galing na nakasabit si CJ Opiasa doon. Perfect talaga. Wala akong masabi sa production, sa lighting, everything sa stage. Perfect talaga. Ang Grand International talaga ang nagbibigay sa atin ng best ever na pakiramdam sa production. Ay wala ka talagang pwedeng ikuda. Talagang expectation mo is 'di ba tumataas pero hinihigatan talaga ng Miss Grand International Organization. Kudos naman doon kay Mr. Nawat. Amazing talaga yung show niya. Spectacular. Kumbaga kabog na kabog. Amazing show Miss Grand International. Sa opening pa lang 38 minutes opening. Ang saya ng feeling. Di ba? So, eto na nga ang pumasok sa top 20 ay syempre dadagdagan ng dalawa. But syempre may pumasok muna na Power Country of the Year which is the Philippines. At syempre, 'di ba, pinromote natin 'yan sa Emma Tiglao para iboto sa Instagram at saka sa Facebook at talagang siya talaga ang nag-top doon. Wala nang iba, hindi kinaya ni Thailand, ni Indonesia at saka sino ba yung isa? Myanmar. Basta hindi nila kinaya ng bonggang-bongga si Philippines. So, ngayon siya ang nanalong Power Country of the Year. Siya ang kauna-unahang nakapasok sa top 20 plus 2. Di ba? Next ay Grand Talent at nakapasok din si Ghana. Di ba? Hindi ako singer. At syempre, ang the tumbling of all time, Japan, ng bonggang-bongga. Syempre, eto na ang pumasok ng bonggang-bongga. Next, Japan is United Kingdom, Guatemala, Dominican Republic, Czech Republic, Martinique, Indonesia, France, Zambia, Paraguay, Laos, Brazil, Tanzania, Thailand, Mexico, Venezuela, Belgium, Spain, at ang dalawang dinagdag, USA and Ecuador. Sa top 20 ko, pasok ang 15 na napili kong girls ng bonggang-bongga, which is amazing. Di ba? Top 15 ng bonggang-bongga. At after that swimsuit competition, I love the swimsuit. Hindi bastusin, kabog lang. Amazing talaga yung mga designer ng swimsuit ni Mr. Nawat, no? Nakakatuwa kasi walang swimsuit na naayawan ko sa Miss Grand International. Kabog lagi ng bonggang-bongga. At syempre, ang nanalong Best in Swimsuit si Thailand. Syempre, yung Best in Swimsuit, kinuha yun sa preliminary competition ng bonggang-bongga. Nanalo doon si Thailand. At before anything else, ang top 10, syempre, Miss Popular votes, ay syempre, binili niya ang boto, binili niya ang spot niya, at kumabog siya ng bonggang-bongga sa top 10 Colombia. Then, ang pasok na pasok sa top 10 ay Czech Republic, Mexico, Venezuela, Guatemala, Thailand, Philippines, Tanzania, Ghana, and Spain. Sa top 10 ko, 8 lang ang nakapasok ng bonggang-bongga. Hindi ko ina-expect na makakapasok pa sa top 10 si Tanzania at syempre si Colombia nauna na kasing lumabas yung prediction ko bago ang botohan, kaya hindi ko nilagay si Colombia agad sa top 10 ng bonggang-bongga. At syempre, eto na nga, evening gown. Oh my gosh, nung lumabas si Colombia, maganda din yung gown niya. Si Czech Republic, magaling din at saka maganda ang kanyang evening gown. Si Mexico, maganda din yung kanyang gown.
Venezuela. Nagpalit ng gown. Amazing. Guatemala, Thailand, at ito talaga ako. Grabe yung obra ni Rian Fernandez na golden yellow gown. Ang ganda. At talagang nawala yung preliminary gown na sa contention. Ang ganda, Mr. Rian Fernandez, ikaw talaga ang the best ever gown maker ng pageant sa buong buhay ko. Ikaw talaga ang super idol ko, Mr. Rian Fernandez. I love you so much. At ikaw ang nagbihis kay Emma. Oh my gosh, talagang amazing. Diba? After that, Tanzania, medyo off ako sa gown ni Tanzania. Ghana! Ang ganda ng gown ni Ghana. And of course, Spain, nakakarena ang gown ni Spain. Syempre, after the gown competition, may speech muna, diba? Syempre, ang best speech sa akin sa eksena lang doon bukod, hindi ako nagalingan kay Ghana, kumanta naman siya. Hindi naman siya nag-speech na bonggang-bongga. Si Philippines, ang best speech. Magaling din si Spain. Magaling si Spain sa speech. Venezuela, hindi mo ko masyadong na-impress. Ganda-gandahan lang talaga. Nagandahan din ako sa speech ni Czech Republic. But, eto na nga ang top 5. Unang tinawag si Ghana. Siyempre, akala ko hindi na siya papasokin ni Mr. Nawat. Pero pumasok pa rin siya sa banga. Wala siya sa top 5 ko. Number 7 lang siya sa aking prediction. But still, okay lang na makapasok siya sa top 5 kasi magaling naman talaga siya. Next is Venezuela. Ito si Venezuela. Ito lagi kong top 2 to. Top 2, top 1. Pero, wala kasi siyang ginagawa ng preliminary. That's why nilaglag ko siya sa number 7. Tapos, pumasok siya. Congratulations. Ganda-ganda lang talaga ang puhunan ni Venezuela. Wala talaga. Ganda talaga. Ganda lang talaga ni Venezuela. Next, si Thailand. Obvious. Napaka-obvious. Si Gatchabel. Grabe. Obvious na kabog siya sa banga. Si Spain, obvious. Pasok yan, top 3 ko yan sa aking prediction. And of course, Philippines. Si Philippines, sabi ko, sobrang thankful na ako kung makapasok at umabot si Emma sa top 5. Pero ibinigay. Kumbaga, sold na ako doon na umabot siya sa 5. Tapos, eto na nga. Ginalingan niya sa interview. Siyempre, asa nestalo yun na si Ghana, medyo maganda ang kanyang performance doon sa interview at saka very commanding talaga siya. Tapos si Philippines, ginalingan niya talaga sa interview. Ginalingan talaga mga corrupt. Grabe, mga corrupt talaga yung pinagdadali-dalin niya. Diba? Lalo na doon sa speech niya at saka doon sa na mga scammer. Diba? Parang siya ang nakasagot ang pinakompleto doon sa sa Q&A. But, syempre, alam naman natin si Mr. Nawat minsan kasi hindi talaga siya nagbe-base sa Q&A at kung sa ano-ano man. Kaya medyo nagdidelikado pa rin talaga ako ng bonggang-bongga na ibigay ang back-to-back. Pero masayang-masaya na ako na umabot talaga ng 5 si Emma Tiglao. Ngayon, biglang announcement. Announcement. 4th runner-up. Venezuela. Syempre, nawala na yung maganda. 3rd runner-up, Ghana. More chance of winning kasi matalino yung Ghana. Nakakaloka. Pero 3rd runner-up lang siya. 2nd runner-up, Spain. Nakakaloka yung corona ko pabaliktad. Spain, syempre, wala nang mas maganda. Si Emma na lang natira. Mga ganyan yung eksena. At syempre, last two standing ang roommate, best friend of all time, at saka ito pang dalawa ang mga bida-bida of all time, di ba? Itong roommate talaga na to, ang saya-saya manood ng Instagram live nila kasi nga ang saya lang nila, di ba? Ng bonggang-bongga. At last two standing, nag-prayer talaga. Syempre, gusto mong manalo si Philippines, di ba? Doon sa Thailand at Philippines. Baka nandun pa rin, baka hindi ibigay, baka hindi ibigay, baka hindi ibigay. Baka si Thailand na to, first ever Miss Grand nila ito, or si Emma. And Bunsha!
Si Emma Tekla nga nanalo Miss Grand 2025. Parang tanga lang ako. Grabe, sobrang saya. Tapos, after the coronation, patugtugan ka ng lupang hinirang. Nakakaloka, nakakaiyak. Yung moment na yon, isa yun sa mga touching na nakakaiyak. Makikita mo yung mga reaction. At saka, ang sarap ng ganun, no? Miss Grand ang original, no? Napatugtugan ka. At saka si Emma yun! Saka si Emma. At saka si Emma ang back-to-back girl. Si Emma ang, grabe. Ay, hindi ko alam, hindi ko ma-explain. Basta, ganun kasaya ang feeling na wala ang sumpa sa back-to-back. May back-to-back na ang Miss Grand, may back-to-back ang Miss Earth, may back-to-back ng Miss Universe, may back-to-back ang Miss World. Sa Miss International na lang talaga, walang back-to-back. So, yung sumpa ng back-to-back ay binigay ni Emma. Nakita naman natin yung performance, determination, dedikasyon from day one. Medyo hindi lang ako masyadong convinced doon sa prelims gown, pero pinatawad ko na pinatawad ko na si Sir Arnold Bigapria kasi ginalingan ni Emma sa final. Nakakaloka. Ay, yung excitement ko hindi ko alam, hindi pa nagsisink in. Ay, nagsisink in na ba? Basta hindi pa nagsisink in yung excitement ko, hindi ko alam kung anong nangyayari. Tapos yung feeling na sobrang saya, ibinigay ang back to back. At talaga history in the making yun para sa Miss Grand International at para sa Philippines. And nakita naman talaga natin na ang Philippines is the one of the powerhouse. Akalain mo, nakadalawa na tayo ng corona sa Miss Grand International. Oh, di ba? Kinabog na natin yung pero. Kasi pero ang dalawang corona do. Ay, nako. Niisip ko, ang mananalo sa ang Miss Grand Philippines next year, yan na talaga ang alay. Mariusip po yung gaba. Mukhang hindi na mangyayari talaga ang back to back. Kawawa naman yung susunod. Alay talaga siya. Siya ang dakilang alay ng century. Kasi kagaya sa Venezuela, sa Miss Universe, niligwak sila pagka 2010. Sa India, wali din sila after that year sa mga back-to-back nila. Ay, tapos sa Miss Philippines, alam mo, nung mag-back-to-back si 2014 at saka 2015, Angelia Ong at saka Jamie Herrel, 'di ba 2016 El Tocuyo. El Tocuyo din yung Venezuela sa Miss Universe. El Tocuyo din yung India sa Miss World. Paano na ne? Sino ang babaeng ipapadala natin next year sa Miss Grand International? May El Tocuyo rin kaya siya. Nakakaloka. Oh my gosh. But wag tayo munang mag-dwell doon. Next year pa yun kung sino man yun ang babaeng magiging alay. Pero dito muna tayo, i-celebrate natin ang kapagkapanalo ni Emma Mary Tiglao, di ba? Sabi ko din niya, masaya na ako sa top 5, ano pa kaya corona? Ay nako. Congratulations Emma, wala akong masabi. At ang masasabi ko lang, perfect, and this is the best crowning moment, may crowning moment na sa Miss Grand International at na-experience pa natin, tapos may plus lupang hinirang. Sino hindi maiiyak? Nakakaloka. So, congratulations Emma Mary Tiglao, congratulations Philippines, congratulations sa mga sumuporta, bumoto, nag-like, pumuso, nag-share, lahat ng mga Pilipino na tumulong. Congratulations ng bonggang-bongga. Walang naglagay ng mga, I think, vlogger or pageant page na si Philippines ang mananalo for today for Miss Grand Philippines for Miss Grand 2025, but still sobrang deserving. Ipinakita niya sa gown pa lang, alam mo nang siya na ang standout. Di ba? Ikaw ba naman lalabas na may golden gown na nakakalo? Rian Fernandez, sinasamba ko talaga ang design mo. Nakakaloka. Sana ikaw din yung designer ng iba. Kaloka kasi yung mga design ng iba. Hindi nakakaganda ng araw. But still, congratulations, Emma Mary Tiglao, Miss Grand International
2025. Maraming salamat guys sa pagsubaybay din ninyo sa akin sa journey nito sa Miss Grand International na ito. Maraming thank you sa mga pinag-uusapan natin every day. At sumunod din nating subaybayan Miss Earth na. After that, Miss Universe na. So, kita-kits sa everyday life. Maraming thank you. God bless you all. This has been Gaisel Ortega. Paalam!